naaalala sa darating na Kapaskuhan. Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolan may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Merry Christmas and a Happy New Year to all Comfy family! Praise the Lord. Good morning. A blessed day, a blessed morning, a blessed Sunday morning, brothers and sisters.
And this is our last Sunday for the year 2023. And we are entering another year full of hope, full of joy, full of blessing coming from the Lord. Ano ha? So in Romans 15 verse 13, it says, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So good morning once again, brothers and sisters. And before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, dear Heavenly Father, we're so grateful. We're so thankful, Father God, for once again being with you, fellowshipping with you, Father God. And today, we ask for your guidance to be upon all of us who will facilitate this fellowship, Father God. We ask for thy double portion of your anointing to be upon the music ministry, the praise and worship, and most especially yung gagamitin niyo po sa witnessing and sa magbibigay ng iyong salita. May your name be glorified today, Father God. We give you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ay, tayo excited lahat ngayon. Ano ha, mga kapatid? So, let's prepare ourselves. Tawagin na po natin yung ating mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayo magpuri, magluwalhati sa dakilang Diyos Ama sa langit. Ano ha? So, let us call on the praise and worship team. Hello po mga kapatid, kumusta po ang buhay? Pasko na po, Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Thank you. All you that are righteous, shout for joy for what the Lord has done. Praise Him, all you that obey Him. Give thanks to the Lord with harps. Sing to Him with string instruments. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung galak tayong aawit sa Panginoon. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. One more time. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo, ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. One more time. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo, ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig.
at purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ito sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapal. One more time, halina! Halina, purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasama. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasama. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Praise God. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Marapat siyang sambahin sapagkat siya ay napakabuti sa atin. Kaya bigay po natin mataas na papuri sa ating Panginoon na nagmamahal sa ating lahat. Nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Kung wala siya, wala tayong magagawa. So awitan po natin ang ating Panginoon ng buong puso, isip at kaluluwa. Amen. Hallelujah. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y ialay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa'yo.
buong kalangitan sa'yo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. One more time. Hallelujah. Karapat dapat ka, amen, sa iyong kawalhatian. Buong kalangitan sa'yo nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. One more time, softly now. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Hallelujah. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay. Kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan. Sa'yo aming buhay, amen. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon ay sasamba sa'yo. Sa'yo aming buhay. Ikaw ang aming buhay. Kami ngayon, amen, ay sasamba sa'yo. We praise you, we praise you, hallelujah. Hallelujah. Glorify your name. We give you praise. We give you praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon, who is worthy. Hallelujah, hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Praise God. Praise God.
Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Napakasarap magpuri at dakilain ang ating dakilang Diyos Ama sa langit, ano ha? So, nag-enjoy ba tayo? Of course, ano ha? At thank you, praise and worship team, the music ministry, God bless, glory to God, ano ha? And of course, hindi natin makakalimutan ang mga humabol sa year 2023. Happy birthday. At yung mga ipinanganak after, ano ha? So, December 31, 2023, happy birthday, Sister Matet Serrano. Ayan ha, happy birthday sis. And of course, Sister Cherry Reyes, Sister Lynn Rivo, Brother Noel Lopez, and Brother Ves Aquino, happy birthday bro. Brother Ali Bongolto, happy birthday kapatid. And of course, dahil wala tayong Monday, advance happy birthday, January 1, 2024, kay Sister Josie Umayam. Sister, happy birthday. And Sister Ishi Agas, happy birthday. And Brother Bong, take it away. Okay, happy birthday once again, brothers and sisters. At enjoy your day. Ano, ha? Alam ko marami pa kayong handa nung nakaraang Pasko. At naghahanda pa ulit kayo para sa darating na bagong taon. Okay? Timely, ano ha? Hindi problema ang handa sa inyong birthday. Thank you, Lord. So, for today, siyempre, pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, di ba merong kaganapan pa rin? After the birth of our Lord Jesus Christ, di ba may dumalaw? 3 hari. So, tunghayan po natin ang senaryong ito. At hindi lang sila basta dumalaw. May gift din sila. Kaya yung gift na yan, very relevant sa mga panahon ngayon. Ito. So, may mga gift sila. At bawat gift na yan ay may mga kahulugan. Kaya, tunghayan po natin ang pagdalaw ng 3 hari. Ang Pasko ay isang pagdiriwang ng mga Kristiyano bilang pagunita sa kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan ukol sa kanyang bugtong na anak. Ito ay ang paglalahad ng Ama ukol sa kanyang anak na nagkatawang tao bilang tagapagligtas ng sanlibutan, si Jesucristo, ang tanglaw at pag-asa ng sandaigdigang nangangailangan ng kaligtasan. Mula sa malayong paglalakbay, talay sinundan at natagpuan. Sa bilen ang sanggol ay sinilang, hari ng buong sangkatauhan.
sa'yo lamang kadakilaan mo'y ihahayag, pagkat ikaw ang aming Diyos, pagkat ikaw ang aming Diyos, pagkat ikaw ang aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos. Ako'y may ginto, handog sa hari, ang yamang ito ay kapangyarihan, kahit kaaway na pasusuko. What a lovely, lovely name, Lord Jesus. What a lovely, holy name, Lord Jesus. What a lovely, lovely name, Lord Jesus. Your name is above all names. King of kings, Lord of lords, Almighty God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. Your name is above all names. Hosanna, Hosanna, glory to God. Hosanna, Hosanna, glory to God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. King of kings, Lord of lords, Almighty God. Your name is above all names. Your name is above all names. Your name is above all names. Wala silang tigil na kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ikaw lamang ang tanging banal makapangyarihan. Ang iyong kaniningay laganap sa sanlibutan. O Yahweh, ika'y ito ang alay kong insan
ang alay ko. Simbolo ng buhay mo, inialay sa mundo. Buhay nialay upang kami mabuhay, purihin ang ngalan mo. Buhay nialay upang kami mabuhay, purihin ang ngalan mo. Dakila ang pakailanman, purihin ang ngalan mo. Isang mabuting bagay ang ginawa ninyong ito sa akin. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Ang buhay ko alay sa'yo, di mawawala sa pag-ibig mo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo, di magbabago, di magbabago. Panginoon, ako'y sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo, di magbabago, di magbabago. Panginoon, ako'y sa'yo. Angels with a bird of night, sweetly singing o'er the place, and the mountains in the night, echoing their joyous praise. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Praise the Lord. O ano, naaliw ba kayo mga kapatid? Huwag lang tayo basta naaliw. Ha? Ating pagmuni-munihan ang nakapaloob, nakahulugan sa bawat kaloob. Ano, ha? Thank you, my fellow patriarchs. Glory to God pa rin yan. Hallelujah. And today, atin pong mapapakinggan ang isang original song ng aking co-patriarch. Walang iba kundi si Minister Andy. Panoorin po natin. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling Mateo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan.
si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari, hahatol sa tanan. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa'yo ay pagpalain. Ito ang aming dalangin. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin kay Yahweh, ito'y idalangin. Ang nagmamahal sa'yo ay pagpalain. Ito ang aming dalangin. O Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Thank you, Lord. Kailangan patuloy nating ipagdasal ang bayan ng ating Panginoon. Jerusalem speaks of the city of God. At kasama rin tayo, we are the people of God, na patuloy nating ipagdasal na ang kapayapaan niya ay laging naroroon sa kanyang bayan at sa bayan ng Diyos. Nakasama tayo doon, mga kapatid. Ano ha? Thank you, Lord, Minister Andy, for that beautiful song. At ngayon po, ihanda natin ang ating mga sarili to hear and see the first message of the day na ipagkakalob sa atin ng ating mahal na pastor. Let's welcome Pastor JB at ang kanyang butihing may bahay, Sister Cora Kagimbal. Let's welcome our pastor. Merry Christmas! Happy New Year sa ating lahat. Hallelujah. Kumusta na po kayo mga kapatid? Saan man kayo naroon, maging nasa ibang bansa, maging narito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay aming binabating muli ng isang masaganang Pasko at manigong bagong taon. So, sa oras pong ito ay ating pag-aaralan o isi-share ang mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa naganap at sa magaganap pa sa ating buhay. Pero bago ang lahat, tayo muna siguro, sister, ay manalangin. Ano? Oo. Sige. Thank you, Thank Lord. you, Lord. Muli, Ama, ang aming pong pasasalamat ay paulit-ulit naming ibinihatid sa iyo sa lahat po ng ginawa mo sa amin sa nagdaang taon, mula po sa personal na mga pagbibless, sa iyong protection, sa iyong provision, lalo na po doon sa mga bagay na nakapagpalusog sa aming kaluluwa, sa aming pananampalataya. At ngayon ka po kami ay darating na sa isang bagong taon na alam po namin na ikaw din na naghanda. Kami ay hindi mangangamba sapagkat alam po namin na ikaw ay naroon na. Kaya lamang po ninyo na maging kalugod-lugod sa iyo
ang bawat salitang aming sasabihin sa susunod na mga oras, lalo na po nga sa susunod na taon, ang aming po mga puso, ang motibo ng aming puso, ang aming pong isipan, at ganyan din po sa aming pagsasagawa ng iyong misyon ay binigay sa amin. Purihin ka, ipagtangal ang pangalan, dito pa man sa aming pag-aaral na ito, at makamtam namin ang biyaya ng Banal na Espiritu Santo, lalo po ang kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Merry Christmas ulit sa Merry ating Christmas mga kapatid ulit. Yes. na nakikinig dyan. Salamat sa Diyos. So again, in summary, ay ibig lamang po namin sabihin na kami po ay nananalig na kayo nasa mabuting kalagayan at ito pong darating na taon, kung ano man po sinasabi ng mga horoscope na yan o anumang mga mundong mga pananaw, alam po namin ito magiging mas healthier, mas happier, as mas holier sa mga tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. So, kumusta ang inyong Pasko? Bago ang lahat. Alam ko po na ang marami sa atin ay hindi pa mabura-bura ang naranasan, ang imagination natin sa kagalakan. Bagamat meron kapag-urang kasi ang iba ay sunod-sunod ang ginawang pagdiriwang katulad po sa ating community. Pero sa kabila noon ay parang hindi tayo napapagod at gusto nating ulit-ulitin pa. Sunod-sunod nga ang ang Oo. mga Christmas party. Oo, sister. Oo, bukod pa doon sa mga kumpanya pinagtatrabahuhan ng ating mga kapatid. Hindi mo ba napapansin, sister, na kapag ang bagay na iyong dinaranas ay something like parang beautiful, maganda, nakakaliw, nakapagbigay biyaya, para bang ikaw ay masyadong nabibilisan sa takbo ng panahon? Oo, Nakita mo ba yun? pagka masaya, para ang bilis ng panahon. Ng panahon. Pero pagka malungkot, May kalungkutan, parang ang bagal-bagal. may dinadala, ang bagal-bagal, Oo. at gusto mo nang matapos agad. Oo. Pero kay Lord, hindi tayo dapat magkaganon. Kasi sa anumang oras, tayo ay kanyang kasama. So, mula po again sa aming mga puso, sa aming pong family, at sa ating community. Muli ang pagbati namin ng isang masaganang bagong taon, mapagpalang bagong taon, nakasama natin si Kristo at sa ating pong pakikibaka sa ating buhay na ito ay huwag natin kalilimutan, nakasama nga po natin ang banal na Espiritu Santo. So, ano nga ba ang inaasam natin sa 2024? At bagamat lagi nang nariyan, I believe, ang pagsubok hindi yan maalis habang tayo narito sa buhay na ito. Nariyan po ang mga challenges in life. Pero isang sigurado, itong New Year na ito, ang hindi nagbabago dito ay ang pangako ng Diyos sa atin. ang pagmamahal niya. Ang pagmamahal niya sa atin. At tsako na sa kabila ng lahat, atin lamang busugin ang ating puso't isipan, ng ating pananalig sa Diyos, ng kanyang banal na salita, tulad ng ginagawa ng mga psalmist na David, ini-store sa kanilang puso ang salita ng Diyos at lagi na lamang nanunumbalik, pabalik-balik ang kagalakan ng kaligtasan. So again, mga kapatid, ito po ang ating tema ng ating pagsisiran sa araw na ito. Pero bago po natin puntahan kung ano nga ba ang magaganap sa 2024, siguro nararapat lamang na tulad ng dati. Huwag naman natin kakalimutan ang pasalamatan yung nagdaan. Pasalamatan yung nagdaan. Kasi yung nagdaan, sa katunayan, andito tayo, masisigla, masasaya at buhay. Yes. At patuloy ang ating pananampalataya na walang kahulilip, di ba? Yes. Sister Caro, kung ikaw ang tatanungin ko, ikaw ba, ano ba yung mga thank you word kay Jesus Christ? Bigyan mo ako ng tatlong thank you at saka tatlong please Lord. Alam mo, napakadami talagang pagpapasalamat kay Lord. Kaya nga, binanggit mo tatlo lang. So, yung tatlong yun napaka-importante. Unang-una, yung last year, yung 2023, na ipinagpapasalamat ko kay Lord. Yung sabi nga ay, yung kapayapaan ng kalooban, at higit sa lahat, yung kalusugan Ng buong pamilya ng yan? buong pamilya. Oo. At yung spiritual growth, kaya sinabi ko spiritual growth, kasi gabi-gabi, kaming family ay nagdadasal at naaabot ng aking mga apo na nasa malayong lugar, ang every day, every night,
ay kami inagdadasal. So, sabi nga, healthier, kasi yung kalusugan ng aming buong pamilya ay talagang ibinigay. Bagamat nagkakasipon, may kaunti-kaunti, pero doon ko sinasabi na binigyan ako ng ang buong pamilya ng healthy body, tapos happier. Ibig sabihin ko, maligaya ang buong pamilya dahil nagkakasama-sama at yung lahat ng hiniling namin na makasama namin ng aming mga anak ay unting-unting natutupad na. At lastly, yun ngang sabi ko nga, kung sa spiritual ay holier, ay ngayong yung last year ay talagang nasabi kong napakaganda ng ibinigay na pagpapala sa amin, na ang pagpapalang yun yung ang aking mga anak ay araw-araw, gabi-gabi nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Thank At you. may tatlo naman yung aking for the year. Please, Lord. Yeah, please Lord for 2024. Pero babalikan ko uli yun. Sabi ko nga, unahin ko yung maging holier, tapos si happier and healthier. Kasi pagka ikaw ang iyong pamilya ay talagang nakakakilala sa ating Panginoon, ay siguradong magiging happy ka. Ang pamilya ay magiging happy. Kaya yun uli ang aking hinihiling kay Lord. At tapos, ang huli, ay syempre po ikaw happy, magiging malusog ka. Di ba pagka ikaw happy, sabi nga pag happy, hindi ka magkakasakit. Kaya yun ang aking laging hinihiling ngayon din uling taon for 2024 na maging holier, happier, and healthier ang buong pamilya. I see. What about yung outside of the family? Meron ka ba rin ipinagpapanalangin na ma-enlarge ang iyong territory para dito? Yes. Siyempre, gusto naman natin yung dasal ni Jabez, di ba? Enlarge our territory. Hindi nawawala yon. Pero, sabi ko nga, ayun ay magaganap din basta unahin mo lang si Lord. Di ba? Pag inuna mo si Lord, ay magaganap lahat din yon, yung expansion. At yun din ang hinihiling ko rin na sabi doon sa expansion, hindi lamang yung material thing, kundi ma-expand din yung ating pinagpe-pray, yung ating, kung tayo makapag-outreach din, ng malayo ma-share yung Word of God, hindi lamang dito sa ating pamilya, kundi dapat, sabi nga, sa Samaria at saka sa Judea. Kaya ayun din ang hinahangad ko for 2024. Amen. Thank you, Lord. So again, mga kapatid, in-summarize po natin yung sinasabi ni Sister Cora ng 2024 at sa buong buhay natin. Wala naman kundi ang Diyos nagbigay sa atin ng mga kailangan nating provision sa buhay. Ano man po ang kailangan natin sa buhay? Lahat po ay bigay sa atin ng ating Panginoon. Lahat ng mabubuting bagay ay galing sa ating Panginoon. Provision sa pagkain, provision sa tirahan, provision sa sasakyan, provision sa anumang bagay. At ang pangalawa, sa Kanya rin ang galing ang protection natin. Hindi natin namamalayan, araw-araw, nagdadasal man tayo hindi, yung ating mga travel mercy para sa atin, kalusugan, kalakasan ng ating mga anak na naalis ng bahay, nag-aaral. Yan po ang lahat ng yan ay protection sa atin ni Lord. Protection sa mga sakit, protection sa anumang mga uri na mga insektong nagbibigay sa atin ng karamdaman. Salamat sa Diyos, ako'y nananalig na itong nagdaang COVID na nangyari sa buong mundo ay kung meron man po na pinayagan na ni Lord na mapabilang na sa Kanya ay napakadalang. Pero sa ating pong community ay napakarami po ang binigyan ng extension na grasya ng buhay. And of course, yung hindi pamilyar sa marami, yung divine providence ng ating Panginoon. Siya po ang tunay na nag-aayos ng lahat. Halimbawa, ang ating buong 2023, hindi po tayo nawala ng liwanag, ng init ng araw, na nagiging source ng marami. Yung paglago ng mga halaman, pagiging mabunga, nahihinog, at pati po ang ating kalusugan, pati po ang pagpuksa sa mga germs, siya po yan. Divine Providence, siya rin po ang patuloy na nagpo-produce ng walang katapusang supply ng mga isda, ng mga bungang kahoy. Lahat-lahat po yan ay ang ating Panginoon. At hindi po dapat pagpasalamatan ang mga ginamit niya upang ito pong mga nasabing ito, ang mga ani sa bukid, ang mga isda sa karagatan, ay makarating sa atin. So gumamit po siya ng mga fisherman,
ng mga farmers, kaya nga po, pati po mga magtitinda sa palengke. Yan po ay sa pamagitan din ng utos at gabay ng ating Panginoon. So Lord, maraming salamat po sa lahat ng ito. At ngayon nga sa 2024 ay meron pa tayong dapat na tatandaan, mga kapatid. So ito pong ating 2024, meron po tayong dapat na iwasan at meron din po naman tayong dapat na pagtibayin. So lahat ng nakaraan, hindi lahat ay masama, ang marami nakabuti rin, kaya ang marami sa ito, masama o mabuti, kuhanan po natin ang aral. At yung mabuti, atin pong pagyamanin palalo, at yung hindi nakabuti, ay atin na pong iiwasan. Huwag ho kayong mag-alala, ang Banal na Espiritu Santo ay laging nariyan upang tayo ay ugyukan, i-convict, at bigyan ng conversion na ito'y ating maiwasan. Katulad po noon sa aking paboritong salmo. Of course, ito po yung Psalms 1, verse 1 to 3. Ang dapat iwasan at dapat maging buhay natin sa 2024. Ang sabi po doon sa wikang Tagalog, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa manililang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. So yun po ang ating iiwasan sa 2024. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. At sa verse 3, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. So yun po mga kapatid ang nakita ko na napakagandang ating laging pagninilay-nilayan. Iwas na doon sa mga tao, mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos at puntahan natin yung tunay na kalugod-lugod sa Diyos at magpapatibay pa ng ating pananampalataya. Can you imagine kung ito po yung magaganap sa atin na kumpleto na po ang provision natin sa buong 2024. Ano man ang ating gawin ay magtatagumpay, pati po doon sa ating mga mahal sa buhay. So, again, mga kapatid, iyon po ang ating gagawin. Ang salita ng Diyos ay higit na mas mahalaga kaysa ginto at pilak at higit po itong mas matamis kaysa sa pulot. Kaya nga po ito magiging priority natin at ang tanging nating reference for this ay ang ating Biblia. Sabi nga po natin, ang pagmamahal sa salita ng Diyos ay pagmamahal sa Diyos mismo sapagkat ang salita ay ang Diyos at ang salita ay naging tao. Yan nga po yung ating Panginoong Jesucristo. Sister Cora, may tatanong naman ako sa iyo, ano ba masasabi mo dito sa bagong taong ito? Ikaw ba may pangamba? Ikaw ba may inaasam-asam? Ano ba sa palagay mo mabuting marinig nila? Dito sa bagong taon, ito ay alam kong may katiyakan. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang pangako sa atin. So, at this point, nais ko namang i-share sa inyo ang mga pangako ng aking natanggap para sa taong ito na 2024. Ito ring word na ito na para sa taong ito, yun po ang magpapatibay, magpapatatag sa atin at tunay na gagabay para sa isang masagana at kalugod-lugod sa Diyos na buhay. As usual, lagi nangunguna dito ang Malakay 3:10. Ito talaga yung favorite namin. Malakay 3:10 to 12. Ang pagbabayad ng tithes na ikapo, so yung ikasampung bawat pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. Sabi dito sa Malakay 3:10, 12, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainan manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dito, may keywords dito. Pagbabayad
utang natin sa Diyos. Kung gusto nating makabayad tayo sa lahat nating mga utang sa tao, magbayad muna tayo sa Diyos, yung ating sinasabing 10%. At upang patuloy tayong pautangin ng Diyos, di ba? Uunahin natin ang ating utang sa Panginoon, yung 10%. Tapos, upang matugunan ang pangangailangan ng simbahan, upang patuloy na makapaghatid ng mabuting balita sa maraming tao, tulad ng nangyari sa atin bago natin nakilala ang Diyos. May naghatid ng balitang ito ng kaligtasan mula kay Kristo. Sister Cora, yan ay nasa Romans 10:14 to 15. Yes. Ang sabi diyan ay, paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol naman sa Kanya? At paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sino mang hindi siya isinugo? So napakalaking bagay ng ating pong ibinabayad na ikapo sa ating simbahan. Ang pangalawa pong ang ibig sabihin din yan, yun yung ating mga punla. Yung ating mga punla. So yun yung magkakaugnay. Yung buhay na ganap at kasisya, yan ay bahagi ng ating pagkakameron ng continuing peace with God. At ang peace with God, kasama dyan yung ating pagbabayad utang. Sa unahan nitong malakay na ito, sinasabi, nararapat bang nakawan ng Diyos Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pagbabayad ng ikapo. Praise the Lord. Meron ka bang gustong idagdag? Sabi nga dito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala, ano ba yung mga durungan ng langit? Mga kapatid, halos sakop na nitong lahat ang mga pangangailangan natin sa buhay, sa buong 2024 at higit pa. Ito'y tulad ng isang bini, sabi nga ni Pastor, seed na ating muling itanim, na ang unang bunga ay ang bunga ng Espiritu Santo, love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness, patience, endurance. Durungawan number 2, financial, yung physical, emotional, relational. Ito yung padalawang mga durungawan. Number 3, yung mga hindi natin alam na kailangan pala natin. Pati pagpapasigla sa atin upang tayo makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Pati na ang pagbibless sa ating mga hanap buhay at sa mga company na pinagtatrabahuhan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Pati ang pag-aasawa ng ating mga anak, pati pag-aayos ng kanilang mga relasyon sa ibang tao, pati mga imposibleng mangyari sa kaalaman ng tao, paggaling ng mga may mga addiction, mga cancer, pati kapayapaan sa buong mundo. Marami pa, hindi kayang lagyan ng mga number, yung mga pagpapalang pag ikaw ay sumunod dito sa sinasabi nating sa Malakay 3:10. Praise the Lord. Yung panalangin ni Jabez, marami nag-text sa akin. Tunay nga po ba na ang inyong panalangin, mas-surprise nyo na panalangin ni Agor? Sabi sa akin. Nagbago ka na yata. Hindi naman nagbago, as in nagbago. Una sa lahat, ang Diyos naman ay kung sa palagay niya higit na mas mabuti ay kanyang sasabihin sa iyo. Bagamat gusto ko na rin yung prayer ni Agor para mga sa senior citizen, pero gusto ko rin puntahan yung pangako niya kay Jabez. Kasi nga sa taong ito ay nakikita ko, nababanaag ko na kailangan din ng ating pamilya, ng ating community, at ako mismo, yung enlargement of the ating mga authority, mga influence, So, sabi nga doon ay it is a very, very complete panalangin at yun ang pag-aralan natin. Salamat sa mga blessing na turo ni Sister Ria. Sabi doon i-bless mo ko, i-enlarge mo ang aking territory. Meron ba namang hindi magbibigay na ama sa ganyan? At pagkatapos, sabi, gabayan ako na makapangyarihan mong kamay upang sa gayon ako hindi mapasama, hindi ako masaktan. At ang huli pa doon, parang Malakay 3:10 Ang Malakay 3:10, kasiguro na ng kanyang sagot. And God blessed Jabez. So nakamtan niya yung na yon. Amen. Yung sa mga sinabi mo, Sister Cora, ang malaking picture doon, actually, hindi lamang sa personal nating kaginhawahan, yung mga durungawan ng langit, kundi kaagapay doon yung talagang malaking picture
At yun naman yung makikita natin sa 2 Corinthians 9:11. Doon sa 2 Corinthians 9:11, ang sabi doon ay, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, laging darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Alam mo, Pastor, yan yung ating life verse noong 2023. I see. Yan. So, magandang ipagpatuloy uli ngayon 2024. Praise the Lord. So, thank you, Lord. So, yun mga kapatid, ang may mga ibinabahagi sa inyo na higit sa lahat, talagang yun po ang higit na mas mahalaga sa ginto at pilak, mas matamis pa nga kaysa pulot na pokyutan. At hayaan po ninyo muli namin kayong ipanalangin, kasama po ang aming mga anak, ang ating buong community, lahat-lahat po, lalo po yung mga walang dumadalangin sa Kanya. O aming Diyos, tunay nga po na Ikaw ay dakila dahil sa taong ito, hindi mo pinabayaan na kami ay mapatulad nung dati na puro mga New Year's resolution ng aming napapasulat. Subalit sa taong ito, mga prayer request po ito, nabase na rin sa iyong pangako sa iyong banal na kasulatan. Tulad nga po ng dasal ni Jabez na iyon namang ginawad, akin pong pinapanalangin ng aking mga kapatid, kung hindi man nila ito nasa sambit, na i-bless mo po sila. Pagpalain po nila ang gawa ng kanilang mga kamay, lalo tigit po ang kanilang mga hanap buhay at yung pong kanilang mga territory of influence, yung pong kanilang buong pamilya, pati po ang ministry nila sa gawain ito, ay mapalaki, mapalago at mapasigla. At Lord, ang iyong banal na kamay, alagaan mo kaming lahat, patnubayan, proteksyonan, nang sa gayon po ay wala pong masabi ang kaaway na kami ay kanyang napigilan. So again, mga kapatid, amin pong pinapanalangin sa Diyos na nawa po ang ating lahat na narinig ay tumim sa ating puso, maging pagpapala ito sa atin at sa iba man. Ito po ay ating isi-share, kabahagi po tayo sa Great Commission. Nang sa gayon po, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ay marami po ang tunay na naghihintay sa Kanya. Sumaatin po ang grasya ng ating Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Ama, at ang fellowship ng Holy Spirit, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po. Merry God bless us Christmas all. and a Happy New Year. Happy New Year. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. And in connection with the lesson before that you have heard, brothers and sisters, matama po nating pakinggan ang awiting ito na ipagkakalob sa atin ng Sisters of Faith. Let's listen. Noon pa man, minahal na tayo ng Diyos. Noon pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Noon pa man, minahal na tayo ng Diyos. Noon pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang
Praise the Lord. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sapagkat nung una pa man, tayo'y pinili na niya. Hindi tayong pumili, kundi ang ating dakilang Diyos Ama sa langit. It's a great privilege and a blessing that we are here. Dahil ikaw ay narito, kasama ka sa fellowship of God's people, pinili ka ng ating Panginoon. And for our final message, brothers and sisters, this morning, let's welcome our beloved pastor, Pastor Fred, and Sister Nilda Francisco. Let's welcome them. Purihin ang Panginoon. Merry Christmas! Happy New Year, mga Yan. kapatid. Thank you, Lord. Yan. Sige po, ang ating pong mensahe ngayon ay manggagaling sa Luke 4:16 to 21. Babasahin ko po sa NIV version. Ito po ang sinasabi. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." This is the message of the Lord. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Diyos na buhay, nagpapala, kumakalinga sa lahat ng kanyang mga anak. It is our duty, O Lord, as servants of yours, to proclaim the year of the Lord's favor. And today, this scripture is fulfilled in your hearing. Salamat po, Panginoon. To the power of the Holy Spirit, help us to proclaim your message. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Yan. Ito pong ating mensahe pang New Year. At, di ba, every year, sabi nga, new. Time to make new. Mga bago, lahat, almost everything. Meron akong alam, pagkadating ng New Year, talagang lahat ng mga luma niya, ililalabas niya at papalitan. But sa ating lahat ng mga tao, talagang every year, most of us, we make resolutions and we follow it, di ba? Pero how many months, di ba? And sadly, one of the resolutions that are easily forgotten is devotion to the Lord. Yun ang madalas nakakalimutan. Madaling makakalimutan. Madaling mangako. Madaling mangako. Pero pagdating ng after New Year, Oo. napako. Pako. Yan. Okay. Kaya nga doon sa Psalm 47:1-2. Yan. Okay. Sige. Don't forget, napakaraming ginawa ng Panginoon sa atin this past year. Amen. Ang kailangan sa atin ngayon, this New Year, is to give thanks to the Lord and praise Him. After those blessings, hanggang ngayon, malalakas tayo, buhay, pinagpala, at buhos na buhos ang dumating sa atin at ang ating mga ibinibigay. Amen. So in Psalm 47, 1 verses and 2. 1 and 2. Ganito po ang sinasabi dahil kailangan masaya tayo ng New Year. Clap your hands, all you peoples. Shout to God with loud song Joy. of joy. For the Lord, the Most High God, is awesome, A great King. is great King over all The earth. the earth. Amen. Salamat po, Panginoon,
sa napakagandang mga salita na kami dapat magsaya at panibagong taon na naman na matatanggap namin ng iyong pagmamahal. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Napakasarap umawi Imbis talaga. na mga paputok, ang sabi dito, clap your hands, shout with loud songs of joy. Yun po ang pag-iingay na gawin natin. Purihin ang Panginoon. Kaya yung mga inconveniences na naranasan natin sa buong taon, maraming paghihirap, maaring financially, physically, anuman yan, relationship. Pero itong mo ay paalala sa atin na ang God's blessing and love will keep showering down on you. Hindi po matatapos yon. Hindi yun magiging dahilan para huminto ang pagpapala ng Panginoon. Yan. Hallelujah. kaya sabi nga ganon, yung ating isang naging topic namin nung isang pagtuturo ni pastor namin, am I that easy to forget? Sige, bago magpatuloy si pastor sa pagtuturo niya, merong isang contemporary song kasi na nakakatuwa. Kasi sabi nga gano'n, doon sa mga resolutions natin, isa sa napakadaling mamukuan, dahil nga sa daming busy, nakakalimutan ng magdasal, nakakalimutan magbasa na ng Bible, nakakalimutan na kahit nga yung mga pag-attend ng mga prayer meeting, meron namang ibang araw eh. Isineset aside ba? Yan yung mga nakakalimutan. Binibigay kay Santa Oo. Claus. Pero itong contemporary song, para bang, tingnan natin, para bang ito'y sinasabi ni Lord sa atin. Sige nga. Pastor Dangangan. They say you found somebody new. May iba ka na bang sinasamba? But that won't stop my loving you. Pero hindi titigil si Lord. I just can't let you walk away. Hindi siya papayag na mawala ka. Forget the love I had for you. Yes, I could find somebody to. Pwede naman, marami namang iba dyan eh. Pero mahalaga ka eh. But I don't want no one but you. Ikaw lang ang kailangan ko. Amen. How could you live without regret? Sabi ni Lord, am I that easy to forget? Ang dali mong kalimutan si Lord. Ang daming ginawa sa'yo. Isa pa. Sabi, before you leave, be sure you find. Diyan ka ba pagpapalain? Hindi ba katulad ng pagpapala ko? You want His love much more than mine. 'Cause I'll just say we never met. Am I that easy to forget? Ang sakit kaya. Para bang pag pinicture mo si Lord, parang umiiyak na, anak, ganyan mo ba ako kadaling makalimutan? Ang dami mong nakitang milagro sa buhay mo. Sabi nga niya. Kaya salamat sa Panginoon. Okay. Am I that easy to forget? Ganon ba ako kadali mong makalimutan? Baka namang malilimutin. Hindi naman. Amen. Kasi itong kantang ito, kapag i-transpose mo sa spiritual, napakaganda. Perbahan yung awitin ng nag-iisa pagkatapos natin. May sinasamba ka ng iba. Hindi naman naghihinanakit eh. Parang bang ipinagpalit mo na ako sa iba. Okay, ganito. It's easy to forget and to be grateful. Napakadali. Na makalimutan magpasalamat. Makalimot at magpasalamat. Yung mga present worries natin, isa yan. Sa mga dahilan kung bakit hindi tayo madaling makalimot doon sa mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon sa atin. Halimbawa, kumuha ka ng auto, puro hulugan. Salamat Lord, pinagpala mo ko, hulugan. Dumating ang pagkakataon, mortgage na 2004. Wala kang pambayad. Nawawala ka sa focus noong kabaitan ng Panginoon. Mga anak na pasaway, nawawala ka sa focus talaga eh.
Kaninang umaga nga sa our message ko, Wait. yung ama na naghihintay ng pagbabalik noong kanyang anak. Talagang pag iniisip mo, makakalimot ka minsan dahil sa mga troubles, trials na dinadanas mo. Even, nalimutan mo kung ano-ano yung mga niluluto mo. Ito ay nakaka-interfere para yung lahat ng pagpapala o makapagpuri, makapagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng nangyari sa inyong buhay. Lahat ng inconvenience na ito. But God's blessing and love will keep showering you this 2024. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Yung shower of blessing, laging nandiyan. Ang kailangan sa atin, patuloy lamang magpasalamat, magpuri, and give all glory to God. Sa umaga pa lang pagkagising, prayer na. Yung iba, pag minsan, pagkagising, wala pang panalangin. Bukas na ng regalo. Bukas na ng cellphone. Cellphone. Yan ang Sabi mga ko nga, pag messages. minsan, pati tayo nagpapalimos, may data eh. Hindi. Totoo. Hindi, may QR code. May QR code pa. Meron pa nga iba eh. Naku, wag na. Marami baka tayo Praise mawala God. sa Oh, mawala sige. sa Thank you, Lord. mawala sa ano. Sige. Talaga naman, yung panalangin kasi, before and after, yung na magsimula ang araw natin, kinakailangan wag nating kalimutan. At saka si Lord palaging nasa isip mo. Yun ang sinasabing mag-meditate ka. Pag may message ka na sa umaga, the whole day, baon-baon mo na yun. Baon-baon mo na yun sa isipan mo. Makikita mo, nangyayari yun. Magiging weapon mo yun. Kasi weapon mo nga ang Word of God. Kakailanganin mo yan. Kaya napakahalaga na when you wake up in the morning and before you fall asleep in the night, make praise and thanksgiving to God. Kinakailangan siya Yan na mismo. ating first and last thoughts doon sa of ating the day. kaisipan. Oo. Yung message nga sabi ni Sister, tawagan mo yung baka Kasi sabi nga, wala tayo sa Pasko, baka magsipunta sila. Sabi nga gano'n. Hindi naman nagsasabing pupunta, hindi naman sinasabi kung anong oras. Hindi, huwag kang tatawag kahit kanino. Kasi ang word ko, wait. Wait para for the Father is waiting. You don't have to advise them, to call them, di ba? Ganun yun. So, yun ang kanyang message, kaya napakaganda. Alam niyo po ba, isa sa napakahalagang message rin pagdating sa New Year is yung message of forgiveness. Yan. Di ba? Kasi, isa ito sa hindrance ng blessing kapag hindi ka nagpapatawad. Ang dami niyan. Kaya sabi nga ganon, si Lord pinagpalit mo na nga di ba? You found somebody new doon sa ating awitin kanina. Kantahin mo nga uli. Oo, yung sabing ganon niya. Pero remember si Lord itong Si Lord itong nangungusap sa atin. They say you found somebody new. Yan, minakita ka ng iba. Pinagpalit mo si Lord. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Yan na, mauubos yung oras natin sa pagkanta. Pero yun ang message. Okay. Di ba? Salamat sa Panginoon. Kaya, paano kung si Lord pinatawad tayo, di ba? Pinagpalit natin siya, pinatawad tayo. What if may nagawa sa yung hindi maganda ang isang kapwa mo o mahal mo sa buhay? Maraming hinanakit bukid. Ito bang bagong taon? Dadalhin mo bago pa? tayo umalis doon sa pagmamahal 20. ni Lord sa atin, doon sa Psalm 108, verses 4 to 5, New Century Version. Your great love reaches To the to the skies. Your truth to the heavens.
God, you are supreme above the skies. Let your glory be over all the earth. Kaya yung luwalhati ng Panginoon, lalo-lalo na itong New Year na to, laging nakashower, hover and over All the earth. again dito sa ating presensya. Pero yung relasyon natin sa Panginoon at yung pag-ibig ng Diyos sa atin, itong second part natin, yung relasyon naman natin sa ating kapwa ang ating pag-usapan. Napakaganda pong makita yung pag-ibig ng Diyos. Pero ang magiging hindrances naman sa atin, kung papaano mo ako ibibigay ang pagpapatawad doon sa ibang tao. Isa sa napaka-kwan is sa mag-asawa na lang. Sabi nga ganon, ang marriage kasi, a life of husband and wife is a lifetime forgiving and Giving and forgiving. process. Kasi hindi uubrang hindi kayo nagkakaroon ng conflict. Kaya kapag hindi ka makakapagpatawad, tatapusin mo yung year 2023 ng masama ang loob mo sa husband mo o sa wife mo, hindi kayo nagkikibuan. Ang bigat, wag na nating dalin lahat ng basura ng 2023 sa New Year ng 2024. Bibitawan natin yan. Di ba? Kaya, sige, Pastor, yung Relationship naman with other people. natin sa ibang tao. Bago tayo magpatuloy nitong ating relasyon na to, meron din isang awitin. Oo. Ito ay Scottish Scottish song. song. Kung pupunahin ninyo itong awit na to, Naka-question mark. i-search ninyo sa Google, may mga question, hindi po statement, question po ito. Kaya itong pagkanta natin na ito, pa-question mark. Kalilimutan mo ba yung mga yung mga pinagsamahan? Ito po yung pinaka-message dito. Pang New Year. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang shine? For old lang shine, my dear, for old lang shine. We'll take a cup of kindness yet for all days of old lang shine. Sa mga panahon ng ating pinagsamahan. Yan. Napakasarap umawit nitong Old Lang Syne na to. Kasi ito, nadanasan ko ito. At tayo pong lahat, para maging buhay, madanasan din natin. MMK. Itago natin ang kanilang mga pangalan. Meron pong dalawang magkaibigan. They're best of friends. They become best enemies. Because of money, relationship was broken. Nadoon pong lahat ng pagkakataon para maayos itong relasyon na to. Pero ang tagal. Meron pong mga tao na because of other people, hindi sila magkasundo. Imbis na pagkasunduin yung dalawa,
hindi ginawa ng ibang tao na kasamahan nila. I-divide. Hindi na binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng reconciliation ang ginawa pa ng taong ito. I-divide pa yung kanilang relasyon. So after year, ito na po, dinala sa judicial court. Ang pagkakaalam nila, this is the best solution para sila maayos. Pero itong solution na to, naging itong solution, lalong nag-separate sa kanilang relasyon. Hindi lang sila, pati kanilang mga anak. Pati kanilang mga anak. Pati yung kanilang mga kaibigan, nagka-divide dahil sa hindi Kampi-kampi na. pagpapatawad, nagkampi-kampi. Alam kong isang yung isang tao na na nagsusulsol na huwag mong ganito, huwag mong ganito, huwag mong ganito. Nagharap sila sa court. Nag-hire ng lawyers. Additional expenses on both sides. Yung both of best friends. Lawyer mo, lawyer ko. Lalong nagkaroon ng separation. One of the parties, because of the word of God, settled for just a meager compensation or amount to dismiss the case ang naging dahilan. Word of God in their hearts. I-dismiss ang kaso. Just a meager amount. Amicable settlement, but relationship is still sour doon sa kanilang buhay. Natapos ang court case, naayos, pero yung relasyon hindi pa naayos. Ito. One day, isang araw, one day, before the New Year, one of the party went to the house of the other party asking for true forgiveness and reconciliation. Nadanasan ko po ito. Pagkatapos dumating, sabi sa akin, Pastor, nandiyan po ba yung si ganito. Dadating ako dyan. Dumating ako. Humihingi ng tawad and true reconciliation. Ganito ang nangyari. Kinabukasan kasi New Year. Sabi ko, mag-spend tayo ng New Year kasama yung mga kaibigan natin, lahat. Spend tayo ng New Year. At ito pong kantang ito, nagkaroon ng napakagandang celebration. Amen. Attended by both parties and all their friends and with all their families, giving all glory and praises to the Lord. Ito po yung awiting nung kinakanta po, talaga sabi ko sa iyo, luha, para masabing luhat sakit, di alintana. Amen. Lahat po ng umattend noong gabi ng Christmas party iyon, Amen. nagkaroon ng reconciliation. Ayan, sabi po sa Mark 11:24 to 25, ang sabi pong ganon, therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you your sins. Okay.
Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Marami po tayong hihilingin ngayong bagong taon na ito. And the message of forgiveness is hovering in our midst. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, sa mga pagkakataong ito, linisin mo kaming lahat. Unang-unay, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. To start the new year right, ang amin pong relasyon sa iyo, Panginoon. Palalimin mo pa, O Lord, through the Word of God and through the power of the Holy Spirit, we can do it. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Happy New Year. Everybody. Amen. Should old acquaintance be forget and never brought to mind, should old acquaintance be forget and days of old lang syne, for old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for days of old lang syne. Glory to God. Baguhin natin ang tempo. Parang medyo malungkot eh. Or old acquaintance be forget and never brought to mind, should old acquaintance be forget and days of old lang syne. Thank you, Lord, for the forgiveness, and see you again for year 2024, next year. God bless everybody. 2 Timothy 2:2.